Hello mga ka-J-Vlog, welcome sa Throwback Series episode 89. At sa episode na to, i-review natin at babalikan ng isa sa pinaka-the best sa iPhone din na lumabas noong 2019, ang iPhone 11 Pro. Maganda pa kaya ito ngayong 2023? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So shoutout po sa mga nakanood ng pagbili natin nito kay Ate Mayet. So syempre, saan pa ba tayo makakabili ng mga gandang quality na iPhones? Wala nang iba kundi sa Green Hills po mga ka-J-Vlog. Pero syempre, dito tayo sa legit na tindahan, ang CMB Gadget. So doon po tayo bumibili ng mga review unit natin ng mga iPhone. Of course, kay Ate Mayet, wala nang iba. CMB Gadgets, second floor, Green Hills, San Juan City. Ang stall po nila is stall XA5. So yon, nandun lang parati sa Ate Mayet. Hanapin nyo lang yung pagmumukha ni Ate Mayet. Yun na yung inyong landmark, kumbaga, yung pagmumukha ni Ate Mayet. So syempre, very affordable na lang po ang iPhone 11 doon. At hindi lang po yung unit na makukuha nyo, napakadami rin freebies ni Ate Mayet. Tulad na lang na meron kay AirPods, battery pack, 5 cases, a charger, and of course, a tempered glass. So yun, nakabitan naman na ng tempered glass yung ating iPhone 11 dito. So nakabili na ako ng iPhone 11 din kay Ate Mayet. Pero status hindi natin siya na-review. Nag-change color ako or change of mind when it comes sa color. Kinuha ko na lang tong gold kasi nung vlog ko to sa Green Hills, sobrang nagugustuhan ko talaga yung gold. And yun, kinuha natin tong gold na iPhone 11 ngayon. Pero ang tanong mga J-Vlog, magkano na nga lang ba ang iPhone 11 Pro? Pro pala, iPhone 11 Pro sa Green Hills. So itong iPhone 11 Pro na to mga J-Vlog, 64GB kay Ate Mayet ay nagkakahalaga po ng 21,000 pesos. Tapos yung 256GB ay nagkakahalaga lang ng 25,000 pesos. Yung battery health neto is 94%. So kung nagda-doubt naman kayo sa battery health, pwede nyo naman po pa 3U tools yan. At maganda po doon, libre po kay Ate Mayet ang 3U tools. So yun, okay na okay naman din ang units. Kaya titignan din natin to mamaya. And of course, stay tuned din sa ibang video dahil i-game test natin itong iPhone 11 Pro. Nabili natin of course kay Ate Mayet. And yun, sa mga nagtatanong, kailan ba na-release ang iPhone 11? Na-release po ito noong year 2019, September to be exact. Tatlo po sila, iPhone 11, iPhone 11 Pro, and the iPhone 11 Pro Max. Equipped pa rin to ng very powerful na chipset hanggang ngayong 2023, the Apple A13 Bionic chip. So, hindi ko pa ito ni-review. Nakapaglaro na ako ng few games dito sa iPhone 11 Pro. Solid po ang performance nito mga J-Vlog. Ang ganda. Kaya-kaya niya maganda lang Genshin, ML. So, mamaya, of course, or sa game test din natin, papakita ko rin ang performance ng iPhone 11 Pro na to. Siyempre, saan pa ba maganda ang iPhone? Of course, sa camera performance. Meron na rin ako iPhone 11 Pro Max noong 2019. Yes, yun din ang vlogging tool ko noong 2019 to 2021. iPhone 11 Pro Max, wala naman din po pinagkaiba ang camera lens ng Pro and Pro Max, kaya asahan nyo kung ano ang performance ng Pro Max sa camera, yun din po makikita nyo sa 11 Pro. Ang magkaiba lang sa Pro and Pro Max is of course the screen size and of course yung battery. So mas maliit yung battery nitong iPhone 11 Pro compare sa Pro Max. So yun, sa mga users or consumers na gusto sa isang smartphone yung very handy, okay na okay siya for one-handed operation, go for the Pro. Go for the Pro. Okay na okay siya mga J-Vlog. Ang cute. Compared sa Pro Max na napakalaki nun, di ba? Sobra na ako nasanay sa Pro Max mga J-Vlog to be honest. Nagagamitin is the iPhone 11 Pro. Ito yung XS Max. Ganito rin kasi kalaki yung 11 Pro Max. So, tingnan nyo naman yung size, di ba? Ang laki ng difference. Kaya, marami rin kasing users ang gusto na maliit na smartphones. Offer po yan ng iPhone 11 Pro. Siyempre, meron din pong magandang display quality ang iPhone 11 Pro, the Super Retina XDR OLED display. So, OLED display na po itong smartphone na to. And ito palang kinuha natin kay Ate Mayet is the 64GB variant. Pero nakapag-install po ako ng 245 na games dito. Hindi ko po na-download ko ba? Hindi ko na-download yung full resources ng COD, pero yung Genshin, naka-full download yung resources niyan. And meron tayong Firelight 84. So, i-game test natin lahat yan mga J-Vlog dito sa iPhone 11 Pro Max. And mamaya sa later part ng ating video ay magpapakita rin ako ng camera samples na itong smartphone na to. So, syempre, display quality ay all good sa iPhone 11 Pro na to. Ang ganda mga J-Vlog. OLED na OLED of course. When it comes sa camera po, ito po yung very famous sa iPhone 11 Pro and Pro Max before. Sila po yung unang-unang iPhone na nagkaroon ng triple rear camera, yung Pro versions. So, meron tayong 12 megapixel main camera,
a 12 megapixel telephoto lens, and a 12 megapixel ultra-wide camera. Siyempre, ang front camera rin ng iPhone 11 Pro ay 12 megapixel. So, lahat po yan ay 12 megapixels. Pero, mapapansin nyo ang quality nila when it comes sa low light. Kasi pag gamit nyo ang main camera ng iPhone 11 Pro sa low light, compare sa ultra-wide camera, kahit na same na 12 megapixel, mapapansin nyo yung difference. Mas malinaw yung 12 megapixel main camera sa low light compare sa 12 megapixel na ultra-wide camera sa low light. Dahil yan, of course, sa mas mababang aperture ng main camera. So, yan. Tingnan natin na malapitan itong binili nating iPhone 11 Pro kay Ate Mayet. So, all goods na all goods itong kinuha nating unit, of course. Ayan, napakakinis pa rin mga ka-J-Vlog. Same na same sa mga units na binavlog natin sa shop ni Ate Mayet. Ayan, all goods na all goods. Tingnan nyo naman yung gilid. Walang kagas-gas-gas-gas. Ayan, gold. Napaka-cute nitong 11 Pro. Napakaliit lang. Of course, may tempered glass ng kasama. So, meron siyang True Tone. Ayan. Working yung True Tone. 94% yung battery health. So, battery health, 94%. Nakapag-install na tayo ng games dito, 6. And I think 3 GB to 4 GB sa line natira. So, nakapag-install na tayo ng 5 games dito. So, abangan nyo lang sa game test yan. Ngayon, tignan natin yung camera. So, sa camera, same na same lang naman. So, meron siyang 0.5 for ultra-wide camera, of course. Meron tayong 2 times optical zoom with 10 times digital zoom po tayo. Sa video, ang pinaka-max is 4K resolution up to 60 frames per second. Ayan. Maganda dito, pati ultra-wide ay support din ng 60 FPS. And habang nagre-record kayo, pwede kayo mag-switch sa ultra-wide to main camera. Okay na okay yung features na yan, of course. Meron tayong slow motion for pinaka-max is 240 FPS. Meron tayong time-lapse or time-lapse. Okay. Time-lapse. Joke lang yun. Meron tayong portrait mode, of course, for background blur. And ito rin yung very sikat sa iPhone, of course, yung portrait mode. Meron din na tayong 2 times optical zoom for portrait mode. Panorama for more wider shots. Same din naman sa front cam. Ayan, front cam, napakalinaw din sa iPhone 11 Pro. Hello, what's up? Video, ang maganda rin dito, support din ng 4K resolution up to 60 frames per second. And sa front, pwede rin tayo mag-slow-mo pero up to 120 FPS lang. So yun mga ka-J-Vlog, very simple lang naman ang camera app ng iPhone 11 Pro. So next, tingnan natin yung kanyang speakers. So ngayon mag-try tayo mag-play ng vlog ko sa YouTube at try natin yung speakers itong 11 Pro. So dual speakers siya. Okay, sa speakers, all good, working lahat. And malakas ha. So, all goods yung speakers na ito mga ka-J-Vlog. So, all goods yung speakers na mga ka-J-Vlog, malakas. And, stereo speaker siya. So, try natin maglaro ng ML dito. Pero ito yung settings niya, paitan natin. So, maganda dito, available siya sa super refresh rate, ultra graphics, HD mode naka-on ng outline at shadow. So, try lang natin to sa training. Pero, stay tuned lang mga ka-J-Vlog dahil gagawa ko ng separate game test netong 11 Pro dito sa ating channel. Yun yung settings. Refresh rate, ano na lang, super. So, refresh rate super, graphics ultra. So, max level natin. Ganda ng graphics pag sinet nyo sa high settings, to be honest. Solid mga ka-J-Vlog. Ganda, smooth siya mga ka-J-Vlog sa mataas sa settings ha. Solid. Solid ang gaming nito mga ka-J-Vlog sa ML, kaya-kaya niya sa mataas sa settings. Then kung naghahanap kayo ng isang iPhone device na solid pa pang ML,
consider nyo na itong iPhone 11 Pro. So yun mga ka-J-Vlog, yung Throwback Series episode 89 natin, ang pag-review natin ulit dito sa iPhone 11 Pro. So tatanungin, sulit pa ba itong smartphone na to? Definitely mga ka-J-Vlog, napakaganda pa rin gamitin nitong iPhone 11 Pro. Meron pa rin siyang flagship performance ngayong 2023. Biruin yun, biruin yun 4 na taon na to ngayong September mga ka-J-Vlog. Still napaganda pa rin ang performance. Kamusta naman yung kasabayan na Android smartphone ng iPhone 11 Pro before noong 2019? Nasa na sila ngayon? So ito ay nakakatuwa, ay na-update pa rin ito sa iOS 17, the latest software of iOS ngayong taon. And matik mga ka-J-Vlog, ilang taon pa po masusupport ng software update itong iPhone 11 Pro. Ganyan po talaga kaganda ang ganyan po talaga kaganda gamitin ng iPhone when it comes to user experience. Nagkakatalo lang talaga when it comes sa battery. Napakadali po talaga malobat ng mga iPhones sa to mga J-Vlog. Hindi lang kasi sa battery health nyo, wag nyo tingnan eh. Wag lang kasi battery health ang tingnan nyo. Tingnan nyo rin yung capacity ng milliamp hour nito. So, sinerch ko ang battery capacity lang ng iPhone 11 Pro ay nasa 3,000 plus milliamp hour lang. So, mababa lang yan mga J-Vlog. Kaya, expect nyo talaga when it comes sa battery, lalo na pag magi-gaming kayo, magcha-charge kayo ng magcha-charge dito sa iPhone 11 Pro. So yun mga J-Vlog, napakamura na lang po ng iPhone 11 Pro ngayon. Naalala ko napakamahal nito nung year 2019. Pumapalo to ng 60 to 70,000 pesos depende sa variant. And ngayong 2023, nasa 20,000 plus pesos na lang po ang iPhone 11 Pro. So kung interesado po kayo dito sa napakalupit na iPhone na nilabas noong 2019, consider nyo nang bisitahin si Ate Mayet sa CMB Gadget, 2nd floor, Green Hills, San Juan City, stall XA5. Hintayin po kayo ni Ate Mayet dyan.